Napunta ako sa ibang mundo. Pasensya na, pre. Aksidente kung naaga ang katawan mo. Pero isipin mo na lang ang mabuti. Magkakasama-sama na rin ang buong pamilya nyo sa langit. Ting, matagumpay ng nakonekta ang dakilang kontrabida system. Kapag nakuha na ng host ang lahat ng swerte mula sa anak ng tadhana, maaari ka nang bumalik sa totoong mundo. System, teka lang. Makakabalik pa ako. Natagpuan ang lokasyon ng anak ng tadhana sa mundong ito na si Yechen. 200 metro sa timog silangan. System, paano ko ba aagawin ang swerteng yan? Sirain ang relasyon ng anak ng tadhana sa kanyang mga pinagkakatiwalaan. Guluhin ang kanyang isipan at kalooban para tuluyang maaga ang kanyang swerte. Aba, pinipilit mo ba akong maging mang-aagaw ng babae? Magsisimula na ngayon ang seremonya ng paghirang sa banal na dalaga. Ikaw yan, hahaha, asawa ko yan eh. Lapas tangan. Oh. Binibining Nangong. Naaalala mo pa ba ang matandang ito? Ikaw ba si? Tama, ang matandang ito nga. Ngayong araw, aagawin ko ang nobya. Lolo Lee, hindi ba ang sabi mo nandito ka para magbigay ng regalo sa kasal? Saan nanggaling ang matandang yan? Ang lakas ng loob na gumawa ng gulo sa kasal ng banal na dalaga. Hindi po, lasing lang po si Lolo Lee. Nandito lang po siya para magbigay ng regalo. Kung lasing ka na, lumayas ka rito. Hindi ako lasing. Binibini, sumama ka na lang sa matandang ito. Mamatay ka. Ha 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 ha. 70 taon matapos kong mapunta rito, ngayon ko lang napagtanto. Na isa lang pala akong asong pag-alagala sa tabi ng kalsada. Wala naman pala akong lakas para mang-agaw ng babae. System, isinusumpa ko to. Nasaan? Nasaan ako? Host, tapos na ang unang yugto. Naaga na swerte mula sa anak ng tadhana, 0%. Final na score, 3 puntos. Ipamimigay na ang pabuya sa unang yugto, ang yellow tier na skill, ang siyam na yugto ng pagguho. Lahat ng mga skill na nakuha bilang pabuya, ay kapag nagsimula na ang susunod na yugto, ay automatikong aabot sa pinakamataas na antas ng Master Iya. Magsisimula na ang ikalawang yugto. Maghanda ka na. Ha 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 ha. Sa wakas, makakapagsanay na rin ako. Hindi pala ako isang hamak na asong galalang, ha 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 ha. Nangong Yu, Lintik, heto na ako. Gumagana na ang sistema. Anong? Bakit naging matanda ito? Sige na nga. Tapos na ang ikalawang yugto. Huling marka. 0. Magsisimula na ang ikatlong yugto. Maghanda ka na. Anak ng. Nasa mismong pinangyarihan ako, hihi. Kuya, anong nangyari? Ayos na ang lahat, Xiaofeng. Isang alila mula sa panlabas na pangkatin ng ating banal na lupain. Nagtangka pa talagang gumawa ng kababuyan sa kalagitnaan ng gabi. Kung ganoon, nararapat lang siyang mamatay. Ayos lang ba si ate? Ye Chen. Gusto ko munang mapag-isa. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Saka na natin pag-usapan ng tungkol sa unang gabi natin. Xiao Qin, ihatid mo na si Yuer para makapagpahinga. Kuya, araw ng kasal mo ngayon, magtagay muna tayo. Haha, Tera, doon tayo sa kwarto ko. Hahaha. Base sa mga alaala ko, taglay ni Yechen ang kataas-taasang buto. At ang nakababatang kapatid na si Yefeng ay may taglay na kambal na balintataw. Sadyang siya nga ang anak ng tadhana. Mga halimaw talaga ang buong pamilya, Tera, Tagay.
Kuya, parang may bumabagabag sa isip mo. Dahil ito sa walang hiyang ali lang yon. Kung hindi dahil sa kanya. Natikman ko na sana si Nangang Yo ngayong gabi. Paano mas mukha ka pang kontrabida kaysa sa akin? Kalokohan talaga ito. Haha, magiging sayo rin naman si ate sa takdang panahon. Makakapaghintay pa naman ng ilang araw yan. Tama ka. Hahaha, inom pa tayo. Mahal kong kuya, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Pero dahil taglay mo ang kataas-taasang buto, paanong hindi ko iyon pagnanasaan? Nadala yata ako masyado sa pag-arte ko. Mahal kong kuya, ang isang pambihirang kayamanan na tulad ng kataas-taasang buto. Mas mabuti pang ipaubaya mo na lang sa kapatid mo ang pag-iingat niyan. Ngayong nakuha na ang kataas-taasang buto, siguradong naghihingalo na rin ang iyong paninindigan ngayon, di ba? Hay! Ang pagkakaroon ng dalawang balintataw ay sapat na para maging walang kapantay. Bakit kailangan pa nitong magnakaw ng buto ng iba? Ay ito ang matandang master. Masyado akong nakampante, hindi ko inakalang may pandaya pa pala ang ugok na to. Kailangan kong mapagsanib agad ang kataas-taasang butong ito sa aking katawan. Nahaharap ang host sa isang malaking desisyon sa buhay. Sa dami ng ibinigay mo sa kanya, masyado mo naman akong nilalagay sa alanganin. Anong ginagawa rito ng aking biyenan? Kahit na ikaw pa ang nakababatang kapatid ni Yechen. Pero kung susubukan mo akong hiyain. Ito ang kataas-taasang buto. Hindi makapaniwala. Nasa katawan pala ni Yefeng ang kataas-taasang buto. Anong balak niyang gawin? Nakatadhana para sa iyo ang kataas-taasang butong ito. Kaya naman ngayong araw, ipagkakaloob ko na ito sa iyo. Ayos, tagumpay. Yefeng, nasisiraan ka na ba ng bait? Ha? Teka. Ang Yefeng na to. Alam mo ba kung gaano kaalagang kayamanan ng kataas-taasang buto? Bakit mo ito basta-bastang ibinigay sa akin? Siyempre, dahil gusto kita. Yefeng, sinisira mo ang sarili mong kinabukasan, alam mo ba yun? Anong kinabukasan ba ang mayroon ng isang kontrabida? Baka mamaya lang ipatayin na rin ako ni Yechen. Hay nako, sabi ko na nga ba kapag binanggit, lumilitaw. Yefeng, kahit mamatay ka ng 10,000 beses, hindi mo mapapagbayaran ang mga kasalanan mo. Yechen, teka lang, huwag kang magkamali ng intindi. Humahanap talaga ng sariling kamatayan tong si Yefeng. Pero ang laki ng yabang mo Yechen. Yechen. Mahal kong kapatid. Ano bang ibig sabihin nito? Rurok ng antas ng kuwebang langit. Napakasama ng budi mo. Ngayong araw, lulumpuhin ko ang iyong kapangyarihan. Para hindi ka na maghasik ng lagim sa mundong ito. Tanda, pikan ka na yata Kahit nataglay mo pa ang likas na 2 balintataw. Ngayong araw, dudurugin pa rin kita. Hangin ng 9 na langit. Yefeng. Huwag kang lalapit. Matandang hakluban, kung matapang ka, patayin mo na ako. Walang ay tirang buhay. Siyam. Naantas. Ng pamalo. Hamak na mababang antas ng sining. Wala kang binatbat, parang langgam na bumabangga sa pader.
Ye Chen. Bitawan mo ako, bitawan mo sabi ako. Ngayong araw, tatapusin na kita. Ye Feng. Ye Chen. Anong nangyari? Punong Elder. Ninakaw ni Ye Feng ang aking sagradong buto. Anong kalokohan ito? Ye Chen, nasa rurok ka ng antas espiritual. Samantalang si Ye Feng ay nasa ikalimang antas lamang. Paano niya mananakaw ang iyong sagradong buto? Bukod pa roon, hindi ka naman mukhang nasugatan. Nawala ang aking sagradong buto, Nan Gongyu. Nakalimutan mo na bang asawa kita? Ako. Hindi. Tama na. Akong si Ye Feng. Paninindigan ko ang lahat ng ginawa ko. Pero kapag sinabi kong hindi ko kinuha ang sagradong buto mo, hindi ko talaga kinuha. Kung buo na ang loob mong sir-an ako, wala na nga akong magagawa para ipagtanggol ang sarili ko. Ye Feng, kahit ano pang palusot mo, wala na ring kwenta. Ang pagkawala ng aking sagradong buto. Iyan ang matibay na ebidensya. Ah, ganoon ba? Malay ko ba kung ikaw mismo ang dumukot ng sarili mong sagradong buto? At tinago mo lang kung saan. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Nasa ikalimang antas lamang ako. Paano ko mananakaw ang sagradong buto ni Ye Chen? Nakikiusap po ako, kayo na po ang humusga. Ibigay niyo po sa akin ng hustisya. Hustisya. Rurok ng kapangyarihan. Ito ang hustisya. Kayang basagin ang kalawakan. Isang makapangyarihang mandirigma ng antas maharlika. One Air. Xiao Jia. Kuya Ye Chen. Matagal na tayong hindi nagkita. Alam na ni One Air. Kuya Ye Chen. Ipaghihiganti ka ni One Air. Anong ibig sabihin nito? Porke marami kayo, inaapin nyo na ako, ganun ba? Ibalik mo ang ninakaw mong sagradong buto. At wasakin mo ang sarili mong kapangyarihan. Pagkatapos, lumayas ka na dito sa banal na lupain ng makalangit na mata. At baka sakaling palampasin ko pa ang buhay mo. Kung gusto nyo akong idiin, marami kayong may dadahilan. Ang pang-aaping ginawa nyo sa akin ngayon. Hindi ko makakalimutan. Ngayon, ginamit nyo ang salitang pagnanakaw para sirain ang pangalan ko. At ginamit ang mga walang kwentang paratang para patayin ang tapat kong kaluluwa. Tatanggapin ko ang tadhana ko, pero hindi ko aaminin ang kasalanang hindi ko ginawa. Ye Feng, anong gagawin mo? Ano, kahit anong mangyari. Nasa kay Ye Feng pa rin ang kambal na mata. Huwag na nating palakihin ang gulo na to. Paluhurin na lang natin si Ye Feng at pahingiing tawad, sapat na yun. Ye Feng. Ha ha ha, ha ha ha. Buisit, bakit ang sakit? Oh. Ye Feng. Isang kagalang-galang na may kambal na mata. Nagpakamatay dahil sa takot sa parusa, nakakatawa. Zier, tumabi ka. Anong gagawin mo? Ninakaw niya ang sagradong buto ni Kuya Ye Chen. Kaya natural lang nakuhanin ko rin ang kanyang kambal na mata. Patay na yung tao. Kailangan pa ba talagang umabot sa ganito? Ye Chen. Kapatid mo pa rin siya. Nan Gongyu. Huwag mong paulit-ulit na sinusubukan ang pasensya ko. Ye Chen, nagkamali talaga ako ng pagkakilala sa'yo. Hindi ko inasahan. Na napakasama at napakabagsik pala ng ugali mo. Anong sinabi mo? Kaya pala, matagal mo nang alam na may sagradong buto rin si Ye Feng. Kaya gumawa ka ng paraan para pagbintangan siya. Para makuha mo rin ang sagradong buto niya, tama ba? Nan Gongyu, mas pinili mo pang maniwala sa ibang tao. Hindi nagdalawang isip si Ye Feng na isugal ang pangalan niya. Eh ikaw, wala kang karapatang maging asawa ni Kuya Ye Chen. Ngayong araw, ako na mismo ang paputol ng ugnayan nyo para kay Kuya Ye Chen. Nasa loob ng katawan mo ang sagradong buto. At dahil hindi na ikaw ang asawa ni Kuya Ye Chen, ibalik mo na ang sagradong buto mula sa katawan mo.
Ito ba ang kapangyarihan ng sagradong mata? Kuya Ye Chen. Mula ngayon, lahat ng henyo sa buong mundo ay yuyuko sa'yo. Mei Wan'er. Aking mahal na kapatid, pwede ka nang mamatay ng payapa. Gagamitin ko ang sagradong matang ito para yanijin ang buong kalangitan. Tapos na ang ikatlong buhay ng host. Ang ugnayan ng anak ng tadhana na si Ye Chen at ni Nan Gongyu ay tuluyan ng nasira. Naapektuhan nito ang tadhana ni Ye Chen. Kabuuang 300 puntos ng tadhana ang nakuha. Nakakuha ng 40 puntos bilang marka. Kasabay nito dahil sa ginawang mabigat na desisyon ng host. Nakatanggap ng karagdagang 20 puntos. Ang kabuuang marka ay 60 puntos. Wala namang problema sa 60 puntos. Pero bakit ba paulit-ulit? Mong pinapakita ang eksena kung saan binugbog ako hanggang mamatay. Mga gantimpala para sa ikatlong buhay, isang buto ng immortal na hari at isang sagradong batas. Na-unlock ng sining ng 88 kalangitan ang sinaunang kodigo. Ang 4 na sinaunang halimaw. Astig, buto ng immortal na hari. At sagradong batas, system. Ang galing mo talaga, hahaha, wow. Teka, ano yung 4 na sinaunang halimaw? Ayos, mula ngayon, tatawagin ko kayong 1, 2, 3. At 4, magsisimula na. Ang ika-4 na buhay, maghanda na ang host. Li Hao, ika-4 na buhay. Banal na anak ng tribong Huang, ika-5 antas ng Divine Bridge Realm. Umabot na sa rurok ang sining ng 88 kalangitan. Tumaas ng 500 beses ang bilis ng pagsipsip mo ng spirit energy. Breakthrough. 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 Naabot ang rurok ng antas ng Domtian. Antas ng Domtian. Hintayin mo lang ako, matandang hakluban. Anak, ang nangyari ba kanina ay... Ina. Xiao Fan, naabot mo na ba ang rurok ng antas ng Domtian? Opo. Napakagaling. Mahal na ninuno. Xiao Fan. Walang sabi-sabi, nakaimbento ka ng isang kataas-taasang sining. Kataas-taasang sining. Pinalad lamang po ako. Kahit pa ang isang immortal na hari ay magtangkang lumikha nito, ay mahihirapan na parang isang karaniwang taong umaakyat sa langit. Hahaha, magkakaroon na ng isang kataas-taasang nilalang ang angkan ng Huang. Xiao Fan, nakagawa ka ng sarili mong kataas-taasang sining. Kung hindi mo kaya, pinagdududahan mo bang hindi rin kaya ng anak mo? Mana ka talaga sa iyong ina, anak. Mukhang bagay lang talaga na maging pangalawang asawa mo ang Xiao Wan'er na iyon. Xiao Wan'er. Batang Panginoon, may inihanda pong kasunduan sa kasal para sa inyo. Siya ay ang banal na dalaga ng angkan ng Xiao, si Xiao Wan'er. Noong una, minaliit pa tayo ng Xiao Wan'er na iyan. Sinasabi pa niya na ang kasintahan daw niya ay may kakayahang maging isang dakilang emperador. Kaya mas mabuti pa raw nakalimutan na natin siya. Nakakatawa talaga. Sa buong mundo, may hihigit pa ba sa anak ko? Anak, pumunta tayo ngayon din sa pamilyang Xiao. Para sampilan sila sa sarili nilang kahambugan. Ina. Bago iyan. May isa pa po akong kailangang gawin. Tumigil ka riyan. Sige, tumakbo ka pa, peste kang bata ka. Anong tinitingin-tingin mo? May karapatan ka bang tumitig sa senyorito? Maraming salamat po, Ginoo, hahaha. Masarap ba? Nasaan ang mga magulang mo? Senyorito, mukhang dayo po kayo rito, ah. Senyorito, ang pangalan po ng batang iyan ay Ning Ching. Pinatay po ang mga magulang niya. Sa bagay, tatay rin naman niya ang naghanap ng sariling sakit ng ulo. Nangaliwa pa roon mismo sa pamilya ng mga Zhou. Kaya sa sobrang galit ng Panginoon ng mga Zhou, pinatay niya ang tatay nito. At maiisip mo na rin kung ano ang naging kinahinatnan ng nanay niya. Ginoo, walang sinasanto ang pamilyang Zhou na yan. May mga tauhan pa silang mga bihasang mandirigma. Hindi natin sila kayang banggain, mga ordinaryong tao lang tayo.
Mas mabuti pang lumayo ka na sa batang yan. Para hindi ka na madamay sa gulo. Gusto mo bang maghiganti? George, gusto mo na bang mamatay? 978. Nasa sayo ang desisyon. Huminto ka. Ang nasa unahan ay ang banal na lupain ng makalangit na mata. Kung walang medalyon ng pagpasok, bawal kang tumuntong. Anong nangyayari? Ang sapilitang pag-akyat ay magpapagana sa mga harang. Ginoo, huwag mo nang itulak ang sarili mo sa hukay. Imposible. Ang lakas ng aming Ginoo ay hindi kailanman mauunawaan ng mga basurang tulad nyo. Anong tinitingin-tingin nyo? Umayos kayo. Warner, maayos ba ang kalagayan mo riyan? Mabuti naman ako. Kaya lang ipinagkasundo ako ng ating angkan sa isang kasal. Ano? Ye Chen, patapusin mo muna ako. Sige. Kahit na siya ang banal na prinsipe ng angkan ng Huang mula sa 8 sinaunang angkan. Tinanggihan ko ang kasunduang ito. Pero, papayag ba ang pamilya mo? Sinabi ko sa kanila na ang lalaking mahal ko ay may taglay na lakas ng isang dakilang emperador. Ang hamak na banal na prinsipe ng angkan ng Huang ay hindi kailanman maipapantay sa aking Ye Chen. Bukod pa roon, ikaw na ngayon ang tagapagmana ng banal na templo ng makalangit na mata. Tama ka, Warner. Darating ang araw. Susugurin ko ang angkan ng Huang. At aapakan ko sa paanan ko ang banal na prinsipeng yun. Pagkatapos, sasabihin ko sa kanya na ikaw ang babae ko. Hihintayin ko ang araw na yan. Binibining Warner. Ginoong Zuan, pinuno, ano pong kailangan nyo? Binibining Warner. Kahit ano pang mangyari, sinanggang niyo pa rin ang banal na dalaga ng ating banal na lupain ng makalangit na mata. Ngayon, matapos siyang ibitin sa banal na palasyo sa loob ng isang buong araw. Hindi ba't sinanggang niyo ang unang nagtaksil kay Kuya Ye Chen? Hindi ko siya papatayin. Napakaluwag talaga ng loob mo. Mas mabuti pang huwag nang manghimasok ang elder ng Zuan Mansion. Sa pilitang inakyat ng Master ang banal na hagdan. Ang harang ng banal na tribulation ay mismong ang ninuno natin ang naglatag. Tiyak na mamatay ang sino mang mas mababa sa antas ng isang santo. Kahit ang mga nasa pinakamataas na antas ng Maharlika ay hinding-hindi mangangahas na pumasok ng sapilitan. Hindi kaya. Isang santo ang dumating. Kuya Ye Chen. Sasama sa iyo si Warner. Ngayong araw, nawasak na ito. Ito na ang huling pormasayo ng banal na tribulation. Pormasayo ng 3 espiritong tagapagbantay. Kamatayan sa sinumang manggahas pumasok sa banal na lupain. Ano bang nangyayari? Ang aura ng isang sinaunang halimaw. Sinaunang halimaw. Sabi nila, ang bawat sinaunang halimaw kapag umabot na sa sapat na gulang, ay ongat sa antas ng kataas-taasan. Kung talagang isa itong sinaunang halimaw. Ito ay Warner. Apat na sinaunang halimaw. Paanong nangyari yon? Warner, mayroon bang sinauna ang kaninyong Xiao na halimaw? Bawat sinaunang halimaw na nasa sapat na gulang ay nagiging isang kataas-taasan.
para mapasunod at kilalanin kanilang master ng kusa. Tanging isang dakilang emperador lang ang makakagawa nito. Isang dakilang emperador. Yeah. Feng. Antas ng Dong Tian. Ang lalaking kinikilala nilang master na nagpasunod sa apat na sinaunang halimaw ay nasa antas ng Dong Tian lang. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya ninyo, senyor? Bakit niyo pinasok ng sapilitan ang aming banal na lupaing Tianay? Para pumatay. Para pumatay ng tao. Senyor, kailanman ay hindi kayo binangga ng banal na lupaing Tianyan, senyor. Baka naman may hindi lang tayo pinagkakaintindihan dito. Siyempre, mayroon talagang hindi pagkakaunawaan. Kaya nga ako nandito para pumatay. Nasa Dong Tian realm lang ang kalaban. Kung mapapabagsak natin siya agad, wala na tayong dapat ikatakot. Binibini. Nakuha na natin. Ang lakas ng loob mong saktan ng Young Master. Wala nang kapatawaran ng kasalanan mo. Ginoo. Ako si Xiao Waner, ang Saintess ng Xiao Clan. Nagkataon lang na napadaan ako rito. Ang alitan ninyo ng Heavenly Eye Holy Land. Ay wala akong balak na panghimasukan. Ikaw ba si Xiao Waner ng Xiao Clan? Ako nga po. Kilala niyo po ba ako, Ginoo? Ding, ang host ay nahaharap sa isang malaking desisyon sa buhay. Pagpipili ang A, pakawalan si Xiao Waner. Upang tuluyang mawalan ng pag-asa si Ye Chen. Pagpipili ang B, pilitin si Xiao Waner na magtaksil. Upang mawasak ang Dao Heart ni Ye Chen. Dagdag 20 puntos. Pagpipili ang D, patayin si Xiao Waner upang magluksa ng lubusan si Ye Chen. Dagdag 10 puntos. Sampung puntos lang ang agwat, hindi naman ganun kalaki. Ikaw. Ginoo. Bakit? Ikaw ang Imperial Holy Son. Huang Fan, narinig kong ipinahiya mo raw ang nanay ko. Imperial Clan. Siya nga ang Imperial Holy Son. Kahit na ganun pa man. Hindi naman siguro sapat yun para patayin mo ako, di ba, Ginoo? Parang may punto rin naman ang sinasabi niya, ano? Sira ulo, isa kang kontrabida. Kailangan ba ng rason ng isang kontrabida para pumatay? Hindi na kailangan. Kailangan, no, ginalit niya ang nanay natin at pinutulan ka pa ng braso. Hindi pa ba sapat na rason yun? Tingnan mo kung anong kinahinatnan ni Nan Gongyo. Kahit paano, siya ang babaeng pinag-alayan mo ng buong buhay mo. Tandaan mo, mga bida lang ang nagtitiis sa pang-aapi at nagpapakamartir. Bilang isang kontrabida. Kung pinaiyak ka niya sa umaga, dapat pag-iyakin mo ang buong pamilya niya pagsapit ng gabi. May punto ka dyan. Ginoo, pumapayag na po ako. Para sa pag-ibig mo. Hi, mahal na banal na anak, bakit kailangan mo pang ubusin ang lahat? Mahal na ninuno. Mahal na banal na anak, itigil mo na ito. Tunay nga na isang sinaunang halimaw. Kahit hindi pa umaabot sa banal na antas ang katawan nito'y may taglay na kaunting banal na kapangyarihan. Ang pagpapapasuko mo sa halimaw na ito ay talagang kahanga-hanga, mahal na banal na anak. Tiyak na magiging napakaliwanag ng iyong kinabukasan. Kaya bakit ka pa magmamatigas sa ganitong kaliit na bagay?
Ang pamilyang Xiao at pamilyang Huang ay parehong hindi kayang kalabanin ng aming banal na lupain ng Tianyan. Sana'y maunawaan mo, mahal na banal na anak. Itigil mo na ito. Tapos ka na bang magsalita? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Yumuko ka sa akin, o mamamatay ako rito at ang pamilyang Huang. Ang dudurog sa iyong banal na lupain ng Tianyan. Mahal na banal na anak, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Sa tindi ng lakas ng halimaw na yan. Kahit ako'y alam kong wala akong laban. Lalo na ang isang henyong tulad mo, mahal na banal na anak. Bibigyan kita ng 5 sandali. Huling sandali. Huang Fan. Para lang patayin ako. Kailangan mo ba talagang itaya ang sarili mong buhay? Sinabi ko na. Ako, si Xiao Waner, ay papayag na magpakasal sa'yo. Waner, anong sinasabi mo? Bakit kailangan mong magtiis sa ganitong kahihiyan? Mayroon akong kataas-taasang buto. At pambihirang paningin. Darating din ang araw na aabot ako sa pinakatuktok. Isa lang naman silang pamilyang Huang, tumahimik ka. Ang anak ng tadhana na si Ye Chen ay nasira ang relasyon kay Xiao Waner. Binabawasan si Ye Chen ng 200 puntos ng tadhana. Huang Fan, may karapatan ka ng maging asawa ko. Kaya ako nang sumama pa uwi sa pamilyang Huang ngayon din. Inaakala ba ng banal na Panginoon na bukod sa pagpapababa ng sarili, ito na lang ang tanging paraan? Nakakainis. Ang lakas at tapang ng banal na anak. Ngayon ko lang ito nasaksihan sa tanang buhay ko, Xing Wuya. Subukan mong manood lang dyan. Kapag namatay ako, hindi rin kayo palalampasin ni Ninunong Xiao. Ang makapaglingkod sa banal na anak ay isang malaking biyaya sa banal na lupain ng makalangit na mata. Nagpupugay po, Batang Panginoon. Nagpupugay po, banal na anak. Kuya Huang Fan, tayo. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang magpakasal sa akin? Huang Fan, sumusobra ka na, nagkakamali ka. Hindi kita inaapi, papatayin kita. Waner ko. Huwag ka nang magsalita. Bakit? Sinabi ko na. Ang paghihiganting ito ay tatanim ko sa isip ko. Siya si Yan Fang. Ang ganda. Punyeta, malanding babae. Sino ka ba sa akala mo? Para sigawan ng Panginoon. Ikaw. Anong ikaw? Buisit. Huang Shengs, parang awa mo na, huwag mo akong patayin. Pwede kitang buhayin, kaya lang. PWE, ang kunat ng balat mo, sumakit pa ang kamay ko sa kakahampas sa'yo. Aliping espada, ang lakas ng loob mo ah. 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 Kuya Ye Chen, huwag mo akong tawagin ng ganyan. Diri. Ang anak ng kapalaran na si Ye Chen ay tuluyan ng naputol ang ugnayan kay Xiao Waner. Binabawasan ng 400 puntos ang kapalaran. Ha ha ha, para mabuhay. Pumayag kang magpakasal sa kanya. Ha ha ha, Xiao Waner. Malandi ka, mamatay ka na. Nakatakdang magpakasal si Xiao Waner sa banal na anak na ito. Kaya naman napuno ng galit at pagkapahiya si Ye Chen. At pinaslang si Xiao Waner. Banal na anak Huang, anong ibig sabihin nito? Tito Gio, hulihin mo ang batang yan. Huang Fan, napakawalang hiya mo. Malinaw na ikaw ang nag-utos sa akin na patayin si Xiao Waner. HMPH. Mamamatay ka na nga, nilalapastangan mo pa ang batang Panginoon. Ikaw, Guru, iligtas niyo ako. Ito ay
Banal na guro, pinagbantaan ni Huang Fan ang buhay ko. Para pilitin akong patayin si Wanner. Pakiusap, guro, ipaglaban niyo ang katarungan para sa akin. Aba, isa pa naman siyang banal na anak. Pinilit niyang pumatay ang disipulo ko. Tapos sa kanya ibinintang ang kasalanan. Kung hahayaan lang ang ganitong kasamaan, siguradong magiging salot siya sa mundong ito. Matandang Hakluban. Sinasabi ko sa'yo, masyado ka na yatang ulyanin sa katandaan mo. Saang mata mo naman nakita? Na pinilit ng batang Panginoon ko ang disipulo mo na pumatay. Senior, hindi ba't masyadong nakakatawa ang mga sinasabi mo? Bakit, pinalalabas mo ba na pinagbibintangan ka lang ng matandang ito? Si Xiao Wanner ay mismong pinatay ni Ye Chen. May bahid ba ng kasinungalingan yon? Kung hindi mo siya palaging ginigipit, bakit haantong sa ganito ang disipulo ko? Siya mismo ang humawak sa espada. Siya rin mismo ang pumatay. Mula umpisa hanggang huli. May sinabi ba akong salita para pilitin siya? Ang galing mong magsinungaling. Ngayong araw, ako mismo ang magpaparusa sa iyo sa ngalan ng kalangitan. Kuya, masyado ka nang matigas ang ulo. Kahit na ako'y isang kaluluwa na lamang ngayon. At wala pa sa ikasampung bahagi ng lakas ko ang natitira. Kung hindi lang dahil dito. Sa isang hampas ko lang, kaya kung wasakin ang banal na lupain ng tiyan yan. Kahit naabot langit ang kapangyarihan mo nung nabubuhay ka pa. Kailangan mo pa ring magbigay ng paliwanag sa banal na anak ngayon. Guro, hindi ko kakayanin ng matagalang laban. Umalis muna tayo, Huang Fan, ang kahihiyan na ibinigay mo ngayon. Isang araw, ibabalik ko sa iyo ng daan-daang beses. Dahil nagpakita ka na rin lang, huwag ka nang umalis. Senior Wuya, hayaan mo na silang umalis. Ha? Kahanga-hanga ang kabutihan mo, Ginoo. Lubos ang aking paghanga. Dadalhin ko muna kayo paalis. Gusto ko lang sanang maintindihan ninyo ang isang bagay, Senyor. Kung nagawa ni Ye Chen na patayin si Xiao Wan ngayon para iligtas ang sarili niya, panigurado, kaya rin niyang pumatay ng kahit na sino bukas para lang mabuhay. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Kung hindi mo lang sana ako ginipit, bakit ko naman papatayin ng malanding si Xiao Wanner na yan? Ting! Nanganganib na masira ang ugnayan bilang guro at estudyante ni Ye Chen. Bawas ng 100 puntos sa swerte ni Ye Chen. Batang Panginoon, hahayaan na lang ba natin silang makaalis ng ganoon? Sistema, gaano pa karami ang natitirang swerte ni Ye Chen? Ang anak ng tadhana na si Ye Chen ay nabawasan na ng 1,000 puntos. May natitira pa siyang 8,999. Ha? Tio Gio. Ikaw na mismo ang maghatid sa bangkay ni Xiao Wanner sa pamilya Xiao. Sabihin mo sa kanila na hindi matanggap ni Ye Chen ang kasunduan naming magpakasal ni Xiao Wanner. Kaya niya ito pinatay ng walang awa. Batang Panginoon, ano ang gagawin natin sa taong ito? Isama mo na rin siya. Sabihin mo na ang matandang nasa likod ni Ye Chen ang may gawa niyan. Batang Panginoon, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo na sanang itaya ang sarili ninyong buhay para lang masolusyonan ang problema. Masyado ka lang kinakabahan, Tio Gio. Ano tumiiyak ka? Kaya siya humantong sa ganito dahil yan sa konsinti mo. Anong ginawa ko, HMPH? Sinabi ko na kasi noon pa na ipakasal siya sa banal na anak ng palasyo. Pero puro siya dada tungkol sa kanyang sinisinta, na magiging isang dakilang emperador daw pagdating ng araw. Pati ikaw, hinayaan mo lang siya sa lahat ng gusto niya. Tingnan mo ngayon. Ang dakilang emperador na yon, inaapakan na tayo ngayon. Pinunong Xiao, nakikiramay ako. Ikasyam na pinunot, nag-abala pa kayong ihatid pa uwi si Wanner. Ang utang na loob na ito ay tatanawin ng pamilya Xiao habang buhay. Sa totoo lang, sobrang pinahalagahan ng batang Panginoon ng pamilya Go ang kasunduang ito. Iginiit niya pang ang bisitahin ng personal si Binibining Xiao. Sino ba namang mag-aakala na nang malaman ni Ye Chen na may kasunduan silang magpakasal, ay walang awa niya itong papatayin. Sinubukan pa siyang iligtas ng batang Panginoon. Pero napakalaki ng swerte ng Ye Chen na yan. May isang banal na master pala na nakasuporta sa likod niya. Ang ginagalang niyang master ang nagtatanggol sa kanya. Chen Yao daw ang pangalan ng taong yun.
Mga walang hiya. Isang hamak na banal na master, pero ang lakas ng loob ng harmony ng ating pamilya Xiao. Ginawa ng aming batang master ang lahat ng kanyang makakaya. Pero hindi pa rin niya nailigtas si Binibining Xiao. At nauwi pa siya sa malubhang kalagayan. Kung hindi lang siguro nagbuwis ng buhay ang patriarka ng banal na lupain para protektahan ang ikasyam na elder. Ang pamilya Xiao namin ay lubos ng nagpapasalamat. Ang paghihiganti para sa malubhang pinsalang ito. Tinitiyak ko na ipaghihiganti ng aming pamilya Xiao ang banal na anak na si Fang. Pinunong Xiao. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay para ipaabot ang isang pakiusap mula sa aming batang master. Ikasyam na elder, sabihin mo lang. Wala itong problema. Sana raw ay huwag na kayong makialam pa sa Ye Chen na yun. Gusto ng batang master na siya mismo ang papatay kay Ye Chen. Para mabigyan ng hustisya ang kaluluwa ni Binibining Xiao. Pagkatapos nito, nagkulong na sa kanyang pagsasanay ang aming batang master. Dahil dito, muntik na siyang malamon ng kanyang sariling demonyo. Nakikita ko ang lahat ng ito at sobrang nadudurog ang puso ko para sa kanya. Hindi ko inaasahan na ang banal na anak na si Huang ay isang lalaking tapat at may matinding paninindigan, mabuti. Ipinapaubaya ko na sa banal na anak na si Huang ang paghihiganti. Para tuluyan na ring mawala ang demonyo sa kanyang puso. Waner, ang banal na anak na si Huang na mismo ang maghihiganti para sa iyo. Kung naririnig mo man ito, sana'y mapanatag na ang iyong kaluluwa. Kung ganoon, hindi ko naaabalahin pa ang pinunong Xiao. Kailangan ko na ring bumalik para tingnan ang kalagayan ng aming batang master. Ikasyam na elder, ihahatid na kita palabas. Sinong mag-aakala na sa ganyang edad ng banal na anak na si Huang ay kaya na niyang magpabagsak ng isang sinaunang halimaw? Mukhang siya nga talaga ang nararapat na anak ng dakilang emperador. Pinunong Xiao, mauuna na ako. Magpadala kayo ng tauhan sa Kuwebang Kristal. Sabihin niyo kay Waning na tapusin ng maaga ang pagsasanay niya. Anong balak mong gawin? Anong gagawin ko? Ngayong patay na ang kanyang ate. Siya na ngayon ang papalit sa itinakdang kasal para sa pamilya Huang. Ang banal na anak na si Fang ay may potensyal na maging isang dakilang emperador. Isa pa siyang lalaking tapat at may paninindigan. Ang isang pambihirang lalaki na tulad niya. Hindi ba't dapat lang siyang ipaglaban ng ating pamilya Xiao? Ye Chen. Ang kahihiyang ito ngayon. Isinusumpa kong pagbabayaran niya ito ng 100 o 1,000 beses. Papatayin ko siya. Sa ginawa kong pagtulong sa iyo ngayon, naubos na ang lahat ng aking espiritual na lakas. Sa susunod na 3 buwan, babagsak ako sa isang mahimbing na pagtulog. Guro, matutulog ka na naman ba? Hi! Tanggapin mo itong Paeldores ng enerhiya. May tatago nito ang iyong presensya. At tatagal ito ng 3 buwan. Kung hindi sila mga dalubhasa sa antas ng hari, hindi nila matutukoy ang kinaroroonan mo gamit ang iyong enerhiya. Sa panahong ito, hanggat maaari, huwag mong gagamitin ang iyong kataas-taasang buto at sagradong paningin. Mag-ingat ka at alagaan ang sarili mo. Guro. Sa oras ng kagipitan, wala ka talagang ibang maasahan kundi ang sarili mo. Parang awa nyo na, huwag nyo akong patayin. Tamang-tama, sa iyo ko ibubuhos ang galit ko. Karapat-dapat nga itong tawaging kataas-taasang sining. Nakakabuo ito ng sariling maliit na mundo sa loob ng katawan. Ang espiritual na enerhiya ay umaagos na parang rumaragas ang karagatan. Walang katapusan at punong-puno ng buhay. Mahaba pa ang lalakbayin ko. Tio Gio. Batang Panginoon. Nakaabot ka na pala sa antas ng Maharlika, Batang Panginoon. At higit pa roon, hindi ko na halos masukat ang lalim ng iyong lakas. Maaari kayang nasa ika-6 na antas ka na. Ang talento mo, Batang Panginoon, ay para bang isang buhay na dakilang emperador. Sa mga nakalipas na araw, may balita ba tungkol sa mga kilos ni Ye Chen? Tungkol kay Ye Chen, mukhang may ginamit siyang espesyal na pamamaraan. Kung hindi mo ibinigay ang eksaktong lokasyon, Batang Panginoon,
Kahit ako ay hindi malalaman kung nasaan siya. Noong mga nakaraang araw, nakipagkita si Ye Chen kay Luo Qingxue mula sa angkan ng Luo. At nagtungo sila sa isang tagong dimensyon. Si Luo Qingxue, yung prinsesa ng mansyon ng Jin. Opo, si Luo Qingxue ay hindi lang bahagi ng pamilya ng hari. Napakataas din ang katayuan niya. Sabi-sabi pa nga, meron siyang napakabihirang katawang lunar, kaya perpekto siyang maging kabiyak sa kultibasyon. Paano sila nagkakilala? Inimbestigahan ko na rin po ang bagay na yan. Nakita po kasi ni Ye Chen na may inaapi sa daan. Kaya pinaslang niya ang 5 bandido. Nagkataon naman pong dumaan si Luo Qingxue at nakita yon. Kaya lubos siyang humanga kay Ye Chen. Talagang anak ng tadhana itong si Ye Chen. Nakapatay lang ng ilang bandido, nakuha na agad ang atensyon niya. Batang Panginoon, ayon po sa balitang natanggap ko. Dadalo sina Ye Chen at Luo Qingxue paglipas ng 3 araw. Sa subasta ng pabilyon ng kayamanan ng Luotian. Ang pabilyon ng kayamanan ng Luotian. Ang pinakamalaking bahay subastahan sa dinastiyang Wu. Isa lang namang hamak na solong kultibador si Ye Chen ngayon. Paano siya makakapasok doon? Ang hula ko po. Siguro ipinaghanda siya ni Luo Qingxue ng imbitasyon. Batang Panginoon. Malaking tulong din sa inyo ang katawang lunar. Gusto niyo po bang gumawa ako ng paraan para sirain ang plano nila? Huwag na. Ako na ang baalang magdesisyon sa bagay na yan. Masusunod po. Kung hindi ako nagkakamali, magkaibigan ng mansyon ng Jin at ang pamilya Gongsun. Opo. Matalik na magkaibigan sina Gongsun Qingyu ng pamilya Gongsun at si Luo Qingxue. Talagang may ugnayan ng dalawang pamilya. Pero hindi ito ganoon kalalim. Matalik na magkaibigan. Parang magkapatid na nga rin ang turingan nila, hindi ba? Sa labas po ay mukhang sinusuportahan ng mansyon ng Jin ang pamilya Gongsun. Kaya mukha itong matatag. Pero ang totoo, may nagbabadyang gulo sa kanila. Maraming puwersa ang nagbabalak na sakupin ng pamilya Gongsun. At kabilang na dyan, ang ilang miyembro ng pamilya ng hari. Magpadala ka ng tao para ipaalam sa pamilya Gongsun. Napupunta ako mismo roon bukas. Balak niyo po bang isailalim sa atin ang pamilya Gongsun? MHM. Ngunit Batang Panginoon, higit na mas mataas ang katayuan ng tribong Wang kaysa sa pamilya ng hari. Huwag niyo nang pansinin ang hamak na pamilya Gongsun. Kahit nga po ang mansyon ng Jin ay hindi karapat-dapat para sadyain nyo ng personal. Masusunod po, aasikasuhin ko na po agad ito. May isa pa pong bagay. Nakikiusap po ako, Batang Panginoon, mangako po kayo sa akin. Huwag na po kayong gagawa ng mga bagay na makakasakit sa inyong sarili. Tio Gio. Kung sakali mang mawala ako balang araw, isipin nyo na lang na nabubuhay ako sa ibang paraan. Batang Panginoon, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tio Gio. Tingnan mo ang mga alon. Kailanman ba ay napigilan sila ng mga bato? Ang maharlikang angkan ay isa sa 8 pinakamakapangyarihang angkan sa kontinenteng ito. Sila ang nagbabantay sa ating imperyo ng dakilang Wu sa loob ng 10,000 taon. Mas mataas pa ang katayuan nila kaysa sa mismong pamilya ng hari. Bakit naman mag-aabala ang banal na anak ng Huang na pumunta sa pamilya nating mga Gongsun? Maaari kayang napusuan ng banal na anak si Qingyu. Mag-ingat kayo sa pananalita. Mamaya, ano man ang hilingin ng banal na anak, tandaan ninyong lahat. Manahimik lamang kayo at sumunod. Huwag na huwag kayong magpapakita ng pag-aatubili. Pinuno, nandito na po ang banal na anak. Mga lapastangan, nakita nyo na ang banal na anak, bakit hindi pa kayo lumuluhod? Jiang Feng. Nakatatanda ang pinuno ng pamilyang Gongsun. At ang lahat dito ay mga ginagalangang pinuno ng rehiyon. Tunay ngang kahanga-hanga ang kabutihang loob ng banal na anak. Tuloy po kayo. Banal na anak, ano po ang sadya ninyo at bumisita kayo sa aming abang tahanan? Wala namang malaking problema. Narinig ko lang din na marami raw mga grupo ang nagbabalak ng masama laban sa pamilyang Gongsun. Ako, bilang banal na anak ay hindi natutuwa kapag may nanggugulo sa teritoryo ng aking angkan. Mula sa araw na ito, kung sino man ang manggahas na galawin ng pamilyang Gongsun, ay kakalabanin din ng aming angkang Huang. Seryoso po ba kayo riyan, banal na anak? Lumuhad ka, huwag kang bumastos sa banal na anak. Ayos lang. Nagpapasalamat ang buong pamilyang Gongsun sa inyong proteksyon, banal na anak. Salamat po sa inyong proteksyon, banal na anak. Pinunong Gongsun, hindi na kailangan yan.
Tutal. May maliit din naman akong pabor na hihingin sa inyo, pinuno. Sabihin nyo lang po, banal na anak. Handang sumuong sa apoy at panganib ang pamilyang Gongsun para sa inyo. Nabalitaan ko na sa makalawa. Magsisimula na ang subasta sa Luotian Treasure Pavilion. Luotian Treasure Pavilion. Totoo nga po iyan. Kara-rating ko lang dito sa Imperial City. Kaya hindi pa ako pamilyar sa lugar na ito. Kung hindi naman nakakaabala, pwede bang makahingi ng isang tao para maging gabay ko? Yuya, nitong mga nakaraang taon palagi mong kasama ang prinsesa ng Jin. Kaya sigurado akong kabisado mo na ang Luotian Treasure Pavilion. Sa makalawa, ikaw na ang sumama at gumabay sa banal na anak. Qingyu Pavilion. Isang binibini mula sa marangal na pamilya si Miss Gongsun. Paano ko siya bibigyan ng abala? Pinunong Gongsun. Kahit sinong ordinaryong tagapaglingkod na lang sana ang isama ninyo sa akin. Mahal na banal na anak, masyado nyo naman po akong hinihiya. Paano naman magiging karapat-dapat ang isang hamak na alipin para paglingkuran kayo? Qingyu, bilisan mo at ipagbuhos mo ng tsaa ang banal na anak. Sana po ay tanggapin ninyo siya, mahal na banal na anak. Kusang loob po akong maglilingkod sa inyo, Ginoo. Siya ang pangunahing disipulo ng Taiyang Zaya sect, si Shi Xuanchuo. Ito ang imbitasyon. Pamilya Lo yan, sinasabing ang young master ng Pamilya Lo ay wala pa sa 100 taong gulang. Ngunit naabot na niya ang Spirit Sea Martial Realm. At nakuha na rin niya ang pwesto para sa susunod na, bilang inner disciple ng Tianyang Holy Land. Young Master Lu, tuloy po kayo sa loob. Dati, mismong si Elder 1K ang personal na sumasalubong. Sa mga maharlika, bakit ngayon, ikaw lang ang ipinadala nila rito? Hayaan mo na nga. Hindi na ninyo kailangang maging masyadong formal, kayong dalawa. Tumayo na muna kayo at saka tayo mag-usap. Ang usap-usapang banal na anak ng Huang Clan ay nandito mismo ngayon sa ating Luotian Treasure Pavilion. Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong magugulantang ang buong Imperial City. Sabi nila kahit daw ang mismong tagasunod niya ay kayang pumatay ng immortal gamit ang espada. Kung ang mga tagasunod ay ganyan na kasing arogante, siguradong mas mayabang pa mismo ang banal na anak. Mabuti pang tumayo na tayo ngayon. Baka mapugutan pa tayo ng ulo gamit ang kanyang espada. Kayong dalawa, tumayo na kayo. Napakabait at madaling lapitan ng aking Panginoon. Napakaganyang kasama, parang simoy ng hangin sa tagsibol. Huwag kayong mangamba. Nandito ako ngayon para ipagawa sa inyo ang isang mahalagang bagay. Master, isa itong pagkakataong hulog ng langit. Ang makapaglingkod sa mahal na Holy Son. Ang magbibigay sa pamilya ng Luotian. Ng pagkakataong makakuha ng pabor mula sa maharlikang pamilya. Isang malaking karangalan ang makapaglingkod sa mahal na Holy Son. Kahit ibuwis pa namin ang aming buhay. Makakaasa po kayo, mahal na Holy Son. Aasikasuhin ko na po ito ngayon din. Pavilion ng Luotian. Kapag naging magkabiyak na kami ni Qin Shui, at maabot ko na ang antas ng isang sage, iyan ang araw na makakapaghiganti na akong si Ye Chen. Sandali lang, Ginoo. May patakaran ang pavilion ng Luotian na kailangan ng imbitasyon bago makapasok dito. HMM. Tumigil ka riyan. May kailangan ka pa ba? Ginoo, hinahamon mo ba ang pavilion ng Luotian? Anong ibig mong sabihin? Gagamit ka ng peking imbitasyon para makalusot papasok? Ano bang tingin mo sa pavilion ng Luotian? Taon-taon na lang may mga taong ganito. Akala mo ba kung anong mumurahing lugar ang pavilion ng Luotian? Para pasukan lang ng kung sino-sino. Ting, nadetect ang anak ng tadhana na si Ye Chen. Host, nasa 60 metro sa bandang hilagang silangan. Binibining Gongsun. Mahal na Ginoo. Parang may kaguluhan sa labas.
Maaari mo bang silipin kung anong nangyayari doon, Binibining Gongsun? Sandali lamang po, Ginoo. Master Gu, may isa pa pong bagay. Anong nangyayari dito? Elder Yun. Ang batang ito ay may dalang peking imbitasyon at sinusubukang makalusot. Papasok sa pavilion ng Luo Tian. Peke nga ito. Imposible. Ang kaibigan ko ay si Prinsesa Luo Qingxue ng mansyon ng Jin. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng imbitasyong iyan. Ang lahat ng imbitasyon ng pavilion ng Luo Tian ay ako mismo ang nag-aasikaso. Totoong humingi sa akin ng isang imbitasyon si Binibining Luo. Pero ibinigay niya agad yun kay Binibining Gongsun doon mismo. Napakakapal talaga ng mukha. Napakataas ng katayuan ni Prinsesa Luo. Paano niya makikilala ang isang hampas lupang yan? Niloko ba ko ni Qingxue? Hindi. Imposible to. Bakit naman niya ako lolokohin? Para lang ba ipahiya ako? Bakit wala pa si Kuya Yechen? Binibini, nandito po si Master Yun para makipagkita. Nagbibigay pugay po si Qingxue kay Master Yun. Hay nako, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Isa ka pa namang prinsesa. Hindi mo na kailangang magbigay pugay sa akin. Qingxue, kaya kita hinahanap ngayon. Ay para sabihin sa'yo ang isang mahalagang sikreto. Pamilyar ka naman siguro sa angka ng Huang, hindi ba? Sabi-sabi na ang angka ng Huang ang nagbabantay sa dinastiyang Dou sa loob ng 10,000 taon. Higit na mas mataas ang katayuan nila kaysa sa pamilya ng hari. Siyempre po, alam yan ni Qingxue. Ang sagradong tagapagmana ng angka ng Huang ay nandito ngayon sa Luotian Pavilion. Ang sagradong tagapagmana. Bakit siya nandito? Matagal nang namumuhay sa itaas ang sagradong tagapagmana. Pero nasa mga tao pa rin ang puso niya. Kaya bumaba siya ngayon para pagmasdan ng kalagayan ng mga karaniwang tao. Ganoon pala. Kahit na palihim ang pagdating ng sagradong tagapagmana, hindi pa rin natin siya pwedeng balewalain na lang. Dapat pa rin nating ibigay ang nararapat na paggalang sa kanya. Master Yun, maaari mo ba akong samahan at ituro ang daan? Imposible. Bakit ako lolokohin ni Qingxue? Hindi ako naniniwala. Siya pala ang maingay na tao na tinutukoy ng Ginoo. Akala ko pa naman noong una, ayos siyang tao. Pinuri ko pa naman siya kay Qingxue. Nabulag yata ako. Ginoong Ye, Binibining Gongsun. Sabi nila, peke raw ang imbitasyong ibinigay sa akin ni Qingxue. Kaya pinigilan nila ako rito. Talagang binigyan ni Qingxue ng imbitasyon si Yechen. Pero bakit naging peke yun? Siguro ba nakita na rin ni Qingxue ang totoo niyang pagkatao? Yechen. Binibining Gongsun. Elder Yun, mabuti na rin siguro ang nangyaring to. Nangangarap ng gising, isang hamak na palaka, gusto pang makasungkit ng bituin. Wala kang karapatan. Ginoo, kumalma po muna kayo. Siguradong may hindi lang pagkakaunawaan dito. Isa pa rin namang prinsesa si Qingxue. Napakarami niyang inaasikaso. Kaya ang mga ganitong pagkukulang ay sadyang hindi maiiwasan. Gongsun Qingyu, masyadong palpak ang pag-arte mo. Halatang pinagtatakpan mo lang si Luo Qingxue. Ginoong Ye, dahilan ba ang pagiging abala niya? Para bigyan niya ako ng peking imbitasyon. Sinasadya man ito o hindi, pinapatunayan lang nito na wala talaga akong halaga sa kanya. Bakit? Bakit kailangan niya akong hiyain ng ganito? Ginoo. Dahil magkakilala naman pala kayo ni Binibining Luo patungkol sa isyu ng imbitasyon. Hindi na palalakihin pa ng aming Luotian Treasure Pavilion ang bagay na ito. Maaari na kayong pumasok. HMP. Kung hindi lang sana ako bumagsak sa ganitong kalagayan. Sa tingin nyo ba, ang isang hamak na Luotian Treasure Pavilion ay sapat na para pigilan ako? HMP, ang kahihiyang naranasan ko sa araw na ito ay hindi kalilimutan ng isang Yechen. Elder Yun, paumanhin sa nasaksihan ninyo. Mahal na Holy Son, nandito po si Luo Qingxue para bumisita. Nagbibigay pugay po si Qingxue sa inyo, Holy Son Huang. Binibining Luo, hindi na kailangan ng masyadong formalidad. Ngayong araw, tayong dalawa ay mga panauhin lamang dito sa Luotian Treasure Pavilion. Ang lalaking yun ay isa lamang walang modong panauhin. Hindi na siya dapat pang pag-aksiyahan ng atensyon. Binibining Luo, malapit na ring magsimula ang subasta. Bakit hindi na tayo lumabas para doon manood? Sige. Qingxue, bakit mo ba kailangang magsinungaling sa akin? Sino kaya ang lalaking yan? Ngayon ko lang siya nakita rito. Mukhang dayuhan siya, nakara-rating lang sa kabisera. Oh, kung ganun, bakit niya basta-bastang binuksan ang pinto ng silid ni Luo Qingxue? Saan ba siya nagpunta? Huang Fan, bakit siya nandito?
Sinundan ba niya ang aura ko hanggang dito? Hindi. Malamang ay nagkataon lang to. Hawak ko ang matang bigay ng master ko. Hinding-hindi ako matutunto ng haring immortal ng Khitan. Luo Qingxue, ikaw ang unang nanloko sa akin. Tapos ngayon, nahuli pa kitang nagtataksil. At kasama pa ng pinakamatindi kong kaaway. Napakalandi mo, hoy. Pinapatawag ka ng young master namin. Nagkakamali ka ng taong hinahanap. Ha? Haha, ang lakas ng loob mong buksan ng pinto ng iba. Pero duwag ka namang humarap. Sabi ko nga, nagkakamali ka ng taong hinahanap. Lumayas ka sa paningin ko. Ako pa talaga ang pinapalayas mo, ha? Alam mo ba kung sino ang young master ko? Humarap ka sa akin, Reyes. Ang lakas ng loob mong saktan ng tauhan ko. Gusto mo na atang mamatay. Ang lakas, young master Lu. Kinuha siya ng lupain ng banal na mata mula sa ibabang mundo. Bilang isang inner disciple. Katapusan na ng lalaking yan. Bakit? Ang boses na yan. Bakit? Bakit ba? Kailangan niyo akong pilitin lahat. Ikaw nga talaga yan, Kuya Ye Chen. Kuya Ye Chen. Manahimik ka, malanding babae. HMP, Kuya Ye Chen. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka naiintindihan ni Zuei. Huwag ka nang magkunwari, isa kang malanding linta na kumakapit lang sa may kapangyarihan. Dati ko pa sana napagtanto kung sino ka talaga. Sa bagay, kapag nakakita ka ng sikat na tao, nagmamadali ka agad na ihandog ang sarili mo. Ding, ang anak ng tadhana na si Ye Chen, ay tuluyan ng nasira ang relasyon kay Luo Qingxue. Binawasan ng 100 puntos ng tadhana, HMP. Naisipan ko pa naman sanang tulungan kang kalabanin ng banal na emperador ng Taizuan. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mo. Nagkataon nga naman talaga. Si Young Master Lu ay kilala sa buong Imperial City bilang pinakamalakas na henyo sa aming henerasyon. Isa ka lang hamak na basurang inner disciple ng lupain ng banal na mata. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang tagapagmana ng sagradong lupain ng makalangit na mata. Gusto mo na talaga atang mamatay. Galing sa sagradong lupain ng makalangit na mata ang batang iyan. Kaya pala wala pang 100 taong gulang. Ay nakatuntong na siya sa antas ng sagradong tulay. Kung ang ganitong henyo sana ay hindi nga nakapagtataka, siya ang anak ng tadhana. Maglalabas na siya ng tunay niyang lakas. Pero ngayong araw, mananatili kang nakadapa sa lupa. Huang Fan, ikaw na isang marangal na banal na anak. Nagkukulang ka pa ba ng mga babae? Siya ang banal na anak ng sinaunang angkan. Ang usap-usapang sinaunang angkan na mas mataas pa sa mga dugong bughaw at mga sagradong lupain. Si Luo Qingxue ang napili kong maging sisidlan ko ng enerhiya. Dahil gusto mo naman siya. E di sa'yo na. Bakit kailangan mo pa rin akong kalabanin? Ye Chen, ikaw. Ting, ang anak ng tadhana na si Ye Chen, ay malapit nang masira ang relasyon kay Luo Qingxue. Bumawas ng 100 puntos mula sa kanyang tadhana. Ang sagradong lupain ng makalangit na mata ay nasa ilalim ng aking pamumuno. Kaya ngayong tinanggal ka na sa listahan. Pero ginagamit mo pa rin ang pangalan ng sagradong lupain para manggulo. Ayon sa batas, kamatayan ng parusa para dyan. Huang Fan, akala mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Sa totoo lang, umaasa ka lang naman sa pamilya mo, na nagpaamo ng ilang mababangis na halimaw para sa'yo. Oh. Kataas-taasang buto. Ang kataas-taasang buto at ang dalawahang balintataw sa iisang katawan. Isang tunay na halimaw ang batang ito. Nasa antas ng yungib ng langit na siya. Huang Fan. Kung matapang ka, huwag kang umasa sa ibang puwersa. May lakas ka ba ng loob na lumaban ng patas? Ginoo, sa tingin mo ba ay kaya siyang labanan ng banal na anak? Wala pang 100 taong gulang ang taong iyan pero nakatuntong na siya sa antas ng sagradong tulay. Dala pa niya ang kataas-taasang buto at dalawahang balintataw sa iisang katawan.
Ang lakas niya ngayon ay kayang tapatan ang pinakamataas na antas ng yungib ng langit. Kahit pa ang usap-usapang banal na anak ng sinaunang angkan. Kung hindi siya gagamit ng mga kayamanan ng pamilya niya, matatalo siya sa loob lang ng 3 tira. Ganyan ba talaga siya kalakas? Sobrang lakas. Ang taong ito ang magiging pangarap kong pantayan sa buong buhay ko. Ano, Huang Fan? Matapang ka bang harapin ako sa isang patas na laban? Ye Chen, hindi ba't ang Supreme Bone mo ay isa lamang panlabas na kapangyarihan? Anong karapatan mong mag-utos sa aking senyorito? Mga hampas lupa. HMP, Huang Fan. Kung wala kang lakas ng loob na lumaban ng patas, aalis na lang ako ngayon din. Paglipas ng 30 taon, tayo ay muling magtutuos. HMP, anong tinatawa-tawa mo? Kung duwag kang lumaban ng patas, sabihin mo lang ng diretso. Huwag ka nang magpanggap pa. HMP, tinatawanan ko ang pagiging mangmang mo. Anong sabi mo? Ang orang ito. Antas ng Maharlika. Antas ng Maharlika. Isang Maharlika. Kung hindi ako nagkakamali, ang banal na anak ay wala pang 100 taong gulang, tama? Mula paghubog ng katawan. Higanteng espiritu. Dagat ng espiritu. Banal na tulay. Yungib ng langit. Antas ng Maharlika. At ang susunod na dito ay ang pagiging santo. Gagawa ng bagong kasaysayan ng banal na anak. Siya ang magiging kauna-unahan sa buong kasaysayan natin. Na magiging santo bago pa man umabot ng 100 taon. HMM. Antas ng Maharlika. Paanong nangyari ito? Sa tingin mo ba, aabot ka pa ng 30 taon? Di banal na anak, patawarin niyo ako, ako'y nagkamali. Huwag niyo po akong patayin. Ang ugnayan ng anak ng tadhana na si Ye Chen at ng Luotian Treasure Pavilion ay tuluyan ng nasira. Naapektuhan nito ang kanyang magiging kapalaran. Nabawasan ng 100 puntos ang kanyang swerte ng tadhana. Lumayas ka na, maraming salamat po, banal na anak, sandali. Nakasira ka ng gamit, hindi mo ba babayaran? Tumigil ka. Ano pa po iyon? Sabi ng senyorito na gumulong ka paalis, hindi maglakad. Ha 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 ha. Ha ha. Ang kahihiyang dinanas ko sa araw na ito. Ako, si Ye Chen. Paniguradong ipaghihiganti ko ito balang araw, HMP. Huang Fan, Huang Fan. Papatayin kita. Teka lang. Mahal na prinsipe, napakalakas ng aura ng banal na anak. Hindi ko na yata kakayanin. Mahal na prinsipe, magsalita na po kayo. Napakabigat na ng hangin dito. Ito ba ang kapangyarihan ni Huang? Kahit ang presensya ng mga tauhan niya ay napakabigat na. Kailangan kong pag-isipang mabuti. Para hindi ako magkamali sa mga sasabihin ko. Hindi pa nagbibigay ng babala ang sistema na tuluyan ng nasira ang ugnayan nilang dalawa. Hindi pa rin ba talaga siya sumusuko kay Ye Chen? Senyor, Senyorita, nagpadala na naman po ng mga tao ang banal na lupain ng Taishan. Ang banal na lupain ng Taishan mula sa imperyo ng Daqing. Opo, sila nga pong mga taga-Daqing. Bakit sila naparito sa Doo? Banal na anak na si Huang, sa totoo lang po. Ang anak kong babae ay may pambihirang katawan ng yin. Kaya napakaraming nag-aasam sa kanya. Kabilang na riyan ang banal na anak ng Taishan.
Sa mga nagdaang taon, ang mga minahan ng mahika sa pagitan ng Daching at ang aming Doo, pati na rin ang palitan ng mga Payaldores, ay sakop na ang mga ruta ng kalakalan sa tatlong lungsod natin. Kung hindi kami papayag sa ipinagkakasundong kasal, ang banal na lupain ng Taishan, ay ipapuputol sa Daching ang lahat ng ugnayang pangkalakalan sa atin. Mahal na prinsipe, matagal tayong hindi nagkita. Kumusta na kayo, Elder Lin? Kumusta ka na, Binibining Luo? Ikinagagalak ko po kayong makita, Elder Linyo. Nagtataka lang ako, Binibining Luo. Mabibigyan mo na ba ako ng sagot ngayon? Araw-gabi ka kasing iniisip ng aming banal na anak. Mahal na Prinsipeng Jin, sino naman kaya ang binatang ito? Binata, paano na to? Dapat ko bang ibunyag ang pagkakakilanlan ng banal na anak na si Huang? Pero kung wala ang pahintulot niya, paano ako makakapagdesisyon ng sarili ko lang? Pero kung hindi ko naman sasabihin, ang pagtawag sa kanya ng banata ay isang napakalaking paglapastangan. Paano ko hahayaan na lang mangyari yun? Mahal na prinsipe, hindi ko rin po alam. Mga walang hiya. Pangahas, nasa harap ka ng elder ng banal na lupain ng Taizuan, bakit hindi ka nagbibigay galang? HMPH. Katapusan na natin. Guguho na ang langit. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Lintek, ang lakas ng loob mong pagawin ng ganyan ng aming senyorito. Sino ka ba sa inaakala mo? At ikaw, matandang hakluban. Bakit hindi ka lumuhad at magbigay galang sa aming senyorito? Gusto mo na yatang mamatay. Kayo. Mahal na Panginoon. Naglaho po si Elder Linyo. Mga Hangul, patay na siya. Mahal na Panginoon, namatay si Elder Linyo dito mismo sa mansyon ng Jin. Kapag nag-imbestiga ang banal na lupain ng Taizuan tungkol dito, tapos na tayo. Anong gagawin natin ngayon? Mahal na Panginoon, dahil nandito na rin tayo, lubos-lubusin na natin ito. Mahal na Panginoon, sa paningin ko, ang banal na anak ng Taizuan ay isa lamang walang silbing tao. Paano siya magiging karapat-dapat sa pambihirang katawan ng ating binibini? Oh, Elder Wang, anong ibig mong sabihin dyan? Ibang-iba ang nakikita ko sa banal na anak ng Huang. Biniyayaan siya ng langit ng pambihirang lakas. Walang katulad sa buong kasaysayan. Napakagaling at walang kapantay. Tunay na may tindig ng isang bayani na kayang sakupin ang mundo. Siya ang pinaka-perpektong kapareha para sa ating binibini. Kung magpapakasal ang banal na anak ng Huang at ang ating binibini, sigurado akong kahit bigyan mo pa ng 10,000 tapang ang banal na lupain ng Taizuan, ay hindi na sila magtatangkang gumawa pa ng kalokohan sa atin. Nagkakamali ka sa sinabi mo, Elder Chen. Oh, may nais sabihin ng mahal na Panginoon. HMPH. Iniisip niyo ba na nakikisiksik lang ako sa mga makapangyarihan? Ako ay gumaganap lamang bilang isang ama. Matagal ko nang napansin na hindi gusto ni Zhuwei ang banal na anak ng Taizuan. Banal na anak ng Huang. Lalaksan ko na ang loob kong magsalita. Nais ko lang malaman kung kayo ba ay may napangasawa na. Kung hindi naman po ninyo mamasamain. Ang aking anak na babae ay Pino at may mabuting asal. Hahaha, masyado yata akong naging padalos-dalos. Isang napakadakilang tao ng banal na anak ng Huang. Kaya isang malaking karangalan na para sa aking anak kung makapaglingkod man lang sa inyong tabi. Isa na itong napakalaking biyaya. Aanhin pa ba ang titulo? Dinala na ng senyorito si Qing Xue sa sagradong lupain ng Taishan. Ano?
Sadyang isa nga itong matinding pagsubok. Ito ay 1,000 taon na ang lumipas. Sino yan? Sino ka? Ako ang Panginoong Junlin Xiao. Binibining Ruo, huwag mo na itong masyadong isipin. 10,000 taon nang binabantayan ng aming maharlikang pamilya ang Doo. Ang pagpasok ng mga dayuhan sa ating Doo. Ang bagay na ito ay nasa ilalim na ng jurisdiksyon ng aming maharlikang pamilya. Maraming salamat po, Senyorito. Ang sinaunang halimaw, si Hondon. Bata, nang ahas kang pasukin ang aming sagradong lupain ng Taishan. Maaari mo bang sabihin sa matandang ito kung ano ang iyong dahilan? Banal na Senyorito. Wala kang kinalaman dito. Ako at ang banal na templo. Ako. Pinakamataas na antas ng mahiwagang sandata. Kaibigan, sigurado akong may hindi tayo pagkakaunawaan dito. Gushing, lumabas ka rito. Ninuno. Ano ito? Ako ang banal na emperador ng Taishan. Si Guzi Oxen. Hindi ko alam kung paano ka nainsulto ng banal na emperador ng Taishan, kaibigan. Tandang Hakluban, mas mabuting tanungin mo ang anak mo. Ang lakas ng loob niyang agawin ng babae ng aming senyorito, karapat-dapat ba siya? Ang katawan ng Taiyin. Jinga, anong nangyayari rito? Ninuno, napakayabang mong bata. Inaamin kong may taglay kang talento. Pero huwag mong isipin na dahil may hawak kang banal na sandata, ay pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo sa aming sagradong lupain ng Taishan. Oh. Ginoong Guo. Sibat ng Daluohan Yuan. Isa na namang pinakamataas na antas ng banal na kayamanan. Ano? Ninuno. Hindi lang balot ng mga banal na kayamanan ng taong ito. Nagawa rin niyang magpasunod ng isang halimaw kahit nasa antas pa lamang siya ng maharlika. Siguradong ang puwersa sa likod niya ay napakalakas at hindi natin kayang isipin. Lapastangan kang bata ka. Bakit mo kinalaban ang ganyang klaseng halimaw? Ama, wala po akong ginawang masama sa kanya. Ang ginawa ko lang po, magsalita ka, anong ginawa mo? Nagpadala lang po ako ng tao para pilitin ang hari ng Jin sa dinastiyang Wu. Na kapag hindi niya ipinakasal sa akin ang anak niyang babae, ang sabi ko ay iuutos ko sa Daching.
Naputulin ng lahat ng kalakalan sa kanila. Ano? Lapastangan ka talaga. Sino ang mag-aakalang ang isang hamak na palasyo ng Jin ay makakahingi ng tulong sa ganyang klaseng tao? Kapag hindi niya pinalampas ang bagay na ito, siguradong mawawasak ang buong banal na lupain ng Taizuan. Kailangan nating magmakaawa sa banal na anak ng Yao. Kapatid, nakikiusap ako, pakalmayan mo ang iyong sarili. Inaamin ko, nagkulang kami ng disiplina dito sa Taizuan. Pero hindi namin intensyon na manakot o mamilit. Sino ka para sabihan akong kumalma? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Lumuhad ka. Diyos ko, mapapaluhod tayo. Parang awa mo na, maawa ka sa amin. Banal na anak ng Yao, parang awa mo na, iligtas mo ang Taizuan. Kapatid, pakiusap, maging maawin ka. Ako nga pala si Yao. Isang sinaunang halimaw. Napakalakas. Banal na apoy, siyam na pag-ikot. Ay imposible. Hindi maaari to. Isa itong banal na kayamanan. Banal na katawan. Ang halimaw na to, umabot na sa antas ng mga banal. Banal na anak, mag-ingat ka. Oh, di Diyos ng kamatayan. Isa siyang sinaunang halimaw. Sino ba talaga ang lalaking to? Ang banal na templo. Mula siya sa pamilya ng mga Maharlika. Ang banal na anak ng Maharlika. Si Huang Fan. Ang pamilyang Jun. Ang mundong ito ay isa lamang sa 3,000 maliliit na mundo sa ibabang mundo. At ako, nagmula sa pamilya Jun ng itaas na mundo. Pamilya Jun ng itaas na mundo. Kahit na kasing babaw ng maliit na sapa ang swerte ng mundong to. Pero ikaw, pinagpala ka ng langit at lupa. Ikaw ang may pinakadakilang tadhana sa mundong ito. Iniwan ko ang espiritual na anyong ito sa mundong ito. At naghintay sa loob ng 1,000 taon. Pasado ka na, para maging tagasunod ko. Gusto mong maging tagasunod mo ako. Kahit na isa lamang siyang espiritu, nagagawa pa rin itong maglabas ng kapangyarihan ng isang banal na pantas. Kailangan ko itong ibalita sa batang Panginoon. Ipinagbabawal na sa lamangka. Sinusunog ang sariling lakas ng buhay. Sa pilitang pinaganya ang anteng-anteng sa pagtakas. Pinunong Q. Anong nangyayari? Pinuno ng angkan. Isang espiritu pa lang iyon, pero napilitan ng isang dalubhasa sa rurok ng antas ng hari, na gumamit ng anteng-anteng para lang makatakas. Paano pa kaya ang tunay niyang katawan? Gaano kaya iyon kalakas? Huang Fan. Ganun pala. Kaya pala lagi kang nagpapadala ng mga tauhan para sundan ako. Ano, susunod ka ba sa akin? Ito na ang nag-iisang pagkakataon mo sa buong buhay mo para makawala sa mga sumpa ng mundong ito. Anong ginawa mo sa akin? Huwag kang matakot. Isa itong pamana mula sa aking angkan. Ang pinakamataas na sining. Ang sining ng paglamon ng kaluluwa. Ang pinakamataas na sining. Isang kataas-taasang kaluluwa ang lumitaw sa mababang mundo. Napakabihira nito. Lumunin mo siya. At sa loob lamang ng isang araw, aabot ka na sa antas ng isang banal na pantas. Ye Chan. Nasaan ako? Ye Chen, tumakas ka na. Ye Chen. Anong klaseng sining ang sinasanay mo? Guro.
Gusto ko lang namang lumakas. Tutulungan mo naman ako, di ba? Guro, mauna ka na sa kabilang buhay. Hindi ko hahayaang mag-isa ka ng matagal. Ipapadala ko ang buong angkan ng hari para samahan ka. Ito ba ang kapangyarihan ng isang banal na pantas? Kapag nilamon ko pa ang kanyang espiritu. Maraming salamat sa inyong pamana, Panginoon. Kapag naabot mo na ang antas ng immortal na hari, dito mo na maaaring buksan ang lagusan patungo sa mataas na mundo. Hihintayin kita. Dahil pinili mo na akong sundin, dating hari, may isa pa akong malaking handog para sa iyo. Kamahalan, ako si Yao Ling ng angkan ng medisina. Maaari ko bang malaman kung paano ka binastos ng banal na lupain ng Taishan? Ang anak ng tadhana na si Ye Chen ay tuluyan ng nasira ang ugnayan bilang magguro kay Chen Yao. Nakaapekto ito sa kanyang hinaharap. Nabawasan ng 400 puntos ng tadhana. Anong nangyayari? Kapatid na Fang, pwede bang pagbigyan lumayas ka rito? Bakit naman ako, na isang disipulo, ay babangga sa pamilyang imperial dahil lang sa isang banal na lupain ng Taishan? Ha? Kamahalan, kung wala kang ginagawa balang araw, bumisita ka sa angkan ng medisina para uminom. Mauuna na po ako. Mahal na prinsipe, nagkamali po ako. Parang awa mo na, pakawalan mo ako. Gawin mo ang sinabi ko, at bubuhayin kita. Binibining Luo. Ang totoo, hindi ko ginustong pilitin ka. Kundi dahil iyon kay Ye Chen. Siya ang nagplano ng lahat ng ito, ano? Sinasabi mong kilala mo si Ye Chen. Tama. Matagal nang pinagnanasaan ni Ye Chen ang iyong pambihirang katawan ng buwan. Siya ang lumapit sa akin. At sinabing kung pipilitin kitang magpakasal. Saka siya magpapakita sa tamang oras para iligtas ka. Upang makuha niya ang loob mo. Sino ba yung Ye Chen na yan? Bakit ngayon ko lang narinig ang pangalan niya? Akala mo ba porket gumawa ka ng kung sinong pangalan? Ay maniniwala na ako sa'yo. Tsaka, ikaw ang banal na anak ng Taishan. Anong dahilan mo? Para tulungan ng isang taong walang kwenta at walang pangalan. Binibining Luo. Nagsasabi ako ng totoo, walang halong kasinungalingan. Ang Ye Chen na yun ay mayroong kataas-taasang buto at may dobleng balintataw ang kanyang mga mata. Dapat ay alam mo, Binibining Luo, na kapag ang kataas-taasang buto at dobleng balintataw ay nasa iisang katawan, walang limitasyon na maaabot ng ganyang klaseng talento sa hinaharap. Sabi niya, kapag pumayag daw ako rito, saka siya pumasok sa banal na lupain ng Taizuan. Ako'y nabulag lang ng pag-iisip kaya ako siya napagbigyan. Binibining Luo, pati na rin ang 5 bandidong nakasagupa mo noong araw na yon. Sinadya ko ring ipaayos ang lahat ng yon. Para makita mo si Ye Chen, na nagpapakabayani kuno. Anak ng tadhana, tuluyan nang nasira ang ugnayan ni Ye Chen at Luo Qingxue. Bawas ang 400 puntos ng tadhana. Banal na anak Huang, naguluhan lang ako kaya ako nakagawa ng malaking pagkakamali. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Mula ngayon, ang banal na lupain ng Taizuan ay susunod na sa bawat utos ng banal na anak Huang. Walang hiyang anak, napakawalan Gia mo. Ha? Ito ay kapangyarihan ng Supremo, isang Supremo. Nangahas kang makialam sa mababang mundo ng walang pahintulot. Hindi ka ba natatakot na panagutin ka ng alyansa ng kalawakan? Ang pamilya Zhou namin ay mas nangingibabaw sa lahat ng mundo. Anong karapatan ng alyansa ng kalawakan na panagutin ako? Jun Luowei, ikaw, isa ka lang sisidlang inihanda ng pamilya Jun para sa akin. Kapag nakuha ko na ang trono ng emperador, doon nakita tuluyang lalamunin.
Ah, tapos na. Tapos na ang lahat. Kapangyarihan yan ng isang Supremo. Panginoon, Shao Si. Panginoon. Nakatutok sa atin. Papunta sa akin yan. Panginoon, anong gagawin mo? Shao Si. Ilayo mo sila rito. Panginoon, anong sinasabi mo? Panginoon, sasamahan ka ni Qing Shui. Senyorito, Panginoon. Umalis na kayo. Banal na tore ng Genyu. Xiao Yi. Xiao Er. Xiao San. Kahit sino ka pa. Tatandaan ko ang ginawa mong ito. Pamalo ng ikasyam na antas. Pinuno, kailangan nating ipaalam agad ito sa batang Panginoon. Ang pamilya Jun mula sa itaas na mundo. Napakahalaga ng bagay na ito. Kailangan din nating ipaalam. Sa ninuno, Chinga, magpadala ka ng mensahe kay Xiao Fan. Ako na ang magbabalita nito sa ninuno. Si Fanner yon. Si Fanner. Ano? Batang Panginoon. Iyon ay lakas ng kataas-taasan. Isang dalubhasa sa antas ng kataas-taasan. Paano nangyari to? Ninuno. Fanner, bitiwan niyo ako. Ililigtas ko si Fanner, huwag kang gumawa ng kalokohan. Lakas iyon ng kataas-taasan. Kahit ang ninuno ay siguradong mamamatay kapag nahawakan niya yan. Anong magagawa mo kung pupunta ka doon? Magpapakamatay ka ba? Bitiwan niyo ako, sabi ng bitiwan niyo ako eh. Fanner. Ang anak kong si Fanner. Ikasyam na elder. Ninuno. Nakikiusap ako. Iligtas mo po siya. Zuching, si Xiao Fan ng pag-asa ng ating angkan. Kahit na ibuwis ko pa ang matandang buhay na ito, ililigtas ko pa rin siya. Ninuno.
Ninunong Jiao, kumapit ka lang. Paparating na ang lingkod na ito para tulungan ka sa ritual. Lumalabo na ang paningin ko. Ninuno, kumapit ka lang. Kahangalan. Mga mangmang talaga. Nakakatawa. Isa yang sinaunang halimaw. Salot ka, lumayas ka. Pinuno, isa siyang halimaw na nasa ilalim ng utos ng batang Panginoon, ano? Ito ang desisyon ni Xiao Fan. Sino ba talaga siya? Bakit? Bakit kahit isang bangkay ay hindi nyo man lang itinira para sa akin? Ninuno. Tio Gio. Kung sakaling dumating ang araw na mawala na ako, isipin mo na lang na nabubuhay ako sa ibang paraan. Batang Panginoon, ano po ang ibig ninyong sabihin? Isipin mo na lang. Tingnan mo ang mga alon na to. Kailanman ba ay tuluyan silang napigilan ng mga batuhan? Hanggang sa muli po, Batang Panginoon. Ang kaluluwa mo ay malugod ko ng kukunin. Ninunong Wang, hintayin mo ako. Ha 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 ha. Binabati kita, host, nakuha mo na ang pinakamalakas na espadang pumapaslang ng immortal. Napakahabang panahon.